Pinag-aaralan ngayon ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na kasuhan ng cyber libel itong si dating Congressman Saldico. Kasunod ito ng alegasyon laban sa unang ginang o First Lady Liza Araneta Marcos at kapatid nitong si Martin Araneta na idinadawit sa anomalya sa importasyon ng mga agricultural products. Si TJ Mendoza sa balita. Hindi ito logical. Pinag-iisipan na ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na pakasuhan ng cyber libel si Resigned Bicol Representative Saldico. Sinungaling daw at walang basihan ang mga alegasyon nito ukol kay First Lady Liza Araneta Marcos at sa kapatid nitong si Martin Araneta. Sa huling video serye na inupload ni Saldico sa kanyang social media page kahapon, pinaratangan nitong hawak ng unang ginang Liza Marcos ang mga rice importers. At habang ang kapatid naman daw nito ang may hawak sa mga transaksyon ng sibuyas na naging issue noong 2022 dahil sa umabot ng halos 600 piso ang halaga nito kada kilo. Kung matatandaan ninyo, noong 2022, nagkaroon po ng investigasyon sa Kamara na pinangungunahan ni Congressman Toto Sonsing dahil sobrang taas ng presyo ng sibuyas. Umabot ng 600 pesos kada kilo. Gayong dapat ay nasa 80 pesos lang. Doon lumabas ang pangalan ni Martin Araneta bilang isa sa mga nasa likod ng kontrol sa importasyon ng sibuyas. Pero hindi natuloy ang investigasyon sa Kamara. Ayon kay Ko, tumawag raw si First Lady sa dating Speaker Martin Romualdez at sinabing itigil na ang investigasyon. Alegasyon ni Ko, kontrolado daw ng kapatid ng unang ginang ang importasyon ng sibuyas. Bakit tumaas ang presyo ng sibuyas noong panahon na yon? It's a simple supply and demand issue. Nag-report na ang BPI kay Senior Yusek Panganiban noong October 2022 na wala ng stocks ng yellow onion at 40,000 tons na lang ang natitirang stocks for the year for red onion. The official recommendation of BPI or the Bureau of Plant and Industry to Senior Yusek Panganiban was to import 3,960 metric tons of yellow onion and 17,100 metric tons of red onion. Dahil wala ng local supply at wala ng importasyon, kaya nag-shoot up ang presyo ng red onion to 392 pesos and yellow onion to 632 pesos. At meron pang very short time na naging 700 pesos to. Kinumpirma pa raw ni Laurel ang datos na natanggap niya. Pumunta raw ito sa cold storage sa Nueva Ecija at nagtanong sa mga onion farmers sa lugar kung saan nakumpirma nitong wala na ang supply ng imported na sibuyas. If may big scale smuggling na nangyayari during that time, nakakasiguro ako na hindi tataas ng ganito ang presyo. Hindi ito logical. Hindi rin ako naniniwala that time na may nag-hoard ng onions contrary sa mga pinagsasabi ng mga iba. Walang negosyante or importer or trader na mag-hold ng stocks ng kanilang onion at itatago kung ang presyo ay 700 pesos na i-release lahat yan. Kaya para kay Agriculture Secretary Laurel, hindi totoong involved si Martin Araneta sa smuggling at importation. Sa 2 taon raw niya sa opisina ng DA, ni hindi nito nabalitaan at nalaman na may request sa kanya si Araneta ukol sa importasyon. Pinagtanggol din ni Laurel si First Lady sa mga paratang ni Ko. Sinabi si Saldico noong April 2023 ay nagrekomenda siya ng 13 million metric tons na importation ng bigas kay Speaker Martin Romualdez para bumagsak ang presyo ng bigas sa ating bansa. Ay nako, buti na lang hindi siya nasunod. Dahil ang 13 million metric tons na bigas ay katumbas ng 20 million tons of palay. Yan ang kabuuang produksyon na pinaghirapan ng ating mga magigiting na magsasaka sa buong bansa sa loob ng 1 taon. Gusto pala niyang patayin ang kabuhayan ng ating mga magigiting na magsasaka. Kahit daw nagbago na ang taripa ng bigas, hindi daw agad mararamdaman ang pagbaba ng presyo nito dahil sa forecast ni Laurel, January 2025 daw dapat bababa ang presyo ng bigas. Isa daw sa naging dahilan ay ang pag-import noong panahon pang mataas ang world market price ng bigas at mataas din ang taripa. Tinawag ng kalihim na fabricated lie ang mga alegasyon ni Saldico ukol sa sinasabi nitong pinatigil raw ni Laurel ang mga investigasyon ng Quintacom hearing dahil sa isang confidential report kung saan dawit si First Lady Liza Araneta Marcos sa importation issues. Dagdag pa ni Laurel, kailanman ay hindi nakialam ang unang ginang.
Dahil riyan ay pinag-aaralan na ng kalihim ang pagsasampa ng kasong cyber libel sa dating mambabatas. Pinag-iisipan itong pakasuhan ito sa susunod na taon dahil mas maigi na raw na pulido ang kaso bago ito may sampa. Tingin ni Laurel, ginagawa raw ni Zaldico ang mga alegasyong ito sa kanyang videoserye dahil kapit patalim na raw ang dating mambabatas. Wala na raw mapuntahan kaya kahit inosente ay idinadawit nito sa kanyang pagbagsak. Pero maging si Laurel, may alegasyon na rin kay Ko. Meron siyang in-insert dito before my time eh. Pero nung pag-upo ko, tinanggal niya eh. Tapos nung tinanong ko sa kanya, ba't tinanggal mo tong pera dito? Sabi niya, may sekretary na eh. Kaya lilipat ko lang yung pera sa ibang lugar. Yun lang. 1.5 billion pesos daw ang halaga ng insertions ni Zaldico na inilipat niya sa ibang ahensya dahil pumasok na si Laurel sa DA. Hindi raw nito maidetalye dahil hindi siya pamilyar sa government budget system. TJ Mendoza para sa mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.